Kung gusto mo ng maximum muscle growth, kailangan mong i-take lahat ng sets mo to failure. At yan mismo yung sasabihin ko kung mas gusto ko nagiging sore ako kaysa sa nag-grow yung muscle ko. At kung isa ka na sa mga taong sawa na sa misinformation, welcome sa isa na namang episode ng Brospiracy, kung saan in-expose natin ang mga popular fitness myths and the dumb stuff your gym bro swears by. Ang totoo niyan, hindi lahat ng sets mo kailangan failure. Ang importante lang talaga is you train close to failure, not to failure or past failure. Kasi ngayon, alam na natin na halos parehas lang ang hypertrophy gains ng isang set taken to failure kumpara sa isang set taken 1 to 2 reps shy of failure. Pero yung fatigue na makukuha mo dun sa dalawa, magkaiba. Tignan mo tong first set ko sa shoulder press. Naka 6 reps ako. And pagtapos ng last rep ko, pinilit ko pa ng isa pero nag-fail ako. And dahil nga dun, yung second set ko bumagsak. Kahit 6 minutes pa ako nag-rest niyan, mas bumaba yung force output ko at hindi ko na-replicate yung first set ko. Pero kung ikukumpara naman natin yung set ko dito sa leg extension, halos parehas lang yung reps na nagawa ko sa first and second set ko. Dahil nga, tinake ko lang yung first set ko close to failure. Para sa next set ko, okay pa din yung magiging performance ko. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangan ng every set to failure. Pwede naman, pero hindi mo kailangan. As long as nagda-training ka within 0 to 2 reps in reserve, makakuha ka pa rin ng optimal gains. Kaya next time na may magsasabi sa'yo na kailangan mong i-take to failure lahat ng sets mo kasi hindi ka nag-work hard or nag-shortcut ka lang, sabihin mo sa kanya, Brospiracy yan.